Inagaw ang asawa ko, ninakaw ang pera ko, at habang dala ko ang anak namin, itinapon nila ako sa kalsada na parang basura habang nagpapakasarap sila sa bahay na pinaghirapan ko. Akala ni Marcus at nanggahaman niyang ina, tapos na ako. Ngunit mula sa putik ng kanilang pagtataksil, babangon ako bilang kanilang pinakamatinding bangungot. Handa na ba silang pagbayaran ang bawat patak ng luha ko? Sawang-sawa na ako sa mukha ni Clarice Stella. Para siyang basahang luma na wala ng silbi sa buhay ko. Kung hindi lang dahil sa perang iniwan ng mga magulang niya, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Clarice habang nakatayo siya sa labas ng kanilang silid. Ang kamay niyang may hawak na maliit na sobre, ang sobreng naglalaman ng resulta ng kanyang ultrasound, ay nagsimulang manginig. Sa loob ng 2 taon na pagsasama nila ni Marcus, tiniis niya ang lahat. Tiniis niya ang pagiging malamig nito, ang madalas na pag-uwi ng madaling araw, at ang pagtrato sa kanya na parang isang katulong sa sarili niyang pamamahay. Sa kabilang kamay niya ay bitbit ang isang supot ng paboritong pagkain ni Marcus na binili niya pa sa kabilang bayan. Kahit na masama ang kanyang pakiramdam dahil sa simula ng kanyang pagbubuntis. Naglakad siya sa ulan, nagtipid sa pamasahe, at tiniis ang gutom para lamang may maihandang espesyal na hapunan sa pagbabalita niya ng kanyang pagdadalang tao. Ngunit ang bawat patak ng pawis at sakripisyo niya ay tila naging abo sa narinig na halakhak ng isang babae sa loob ng kanilang kwarto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Doon ay nakita ni Clarice ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan, na nakayakap kay Stella, ang babaeng akala niya ay matalik niyang kaibigan. Ang supot ng pagkain ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mga laman nito ay nagkalat sa sahig, gaya ng kanyang pagkatao na nagkadurog-durog sa sandaling iyon. Hindi man lamang nabakas ang gulat o pagsisisi sa mukha ni Marcus. Sa halip, tiningnan niya si Clarice, mula ulo hanggang paa, nang may matinding pandidiri. Sabi ni Marcus, "Oh, ayan na pala ang dakilang asawa ko. Bakit ganyan ang hitsura mo? Mukha kang basang sisiw na lalong nakakasuka panoorin." Inilahad ni Clarice ang nanginginig niyang kamay, pilit na ipinapakita ang larawan ng kanilang magiging anak. "Marcus, buntis ako. Magkakaanak na tayo." Ang pautal-utal niyang sabi, habang ang mga luha ay nagsisimulang umagos, mainit at masakit sa kanyang pisngi. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Marcus bago niya hinablot ang papel at pinunit-punit ito sa harap ni Clarice. Ang mga piraso ng puting papel ay parang mga talulot ng patay na bulaklak na naglaglagan sa sahig. "Anak, nagbibiro ka ba? Sigurado ka bang sa akin yan? Baka naman kung kanino mo lang kinuha yan para pigilan akong makipaghiwalay sa'yo. At kahit pa sa akin yan, hindi ko kailangan ng anak mula sa isang babaeng tulyapis na gaya mo." Hindi pa natatapos ang hapdi nang pumasok sa eksena si Doña Silvia, ang ina ni Marcus. Ang matanda ay nakasuot ng mamahaling alahas na si Clarice pa ang bumili noong nakaraang anibersaryo nito. Bitbit ni Doña Silvia ang maliit na maleta ni Clarice at ang joint savings passbook nila. Walang babala na isinampal ng matanda ang passbook sa mukha ni Clarice. "Huwag ka nang mag-inarte rito, Clarice. Alam naming lahat ang baho mo. Itong pera sa bangko, ito ang kabayaran sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa'yo. At ang bahay na ito, nakapangalan na ito kay Marcus bago pa kayo ikasal. Wala kang makukuha kahit isang duling na duling." Hinawakan ni Marcus ang braso ni Clarice nang napakahigpit at kinaladkad siya patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay parang pagpunit sa kaluluwa ng babae. "Umalis ka na rito bago ko pa malimutan na babae ka. Isama mo yang batang yan kung saan mo man gustong mamatay." Gamit ang buong lakas, itinulak ni Marcus si Clarice palabas ng gate. Bumagsak ang katawan ni Clarice sa magaspang at basang semento ng kalsada. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati.
Ang tunog ng pagsara ng malaking gate na bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang tunog na naghudyat ng katapusan ng lahat ng kanyang pangarap. Habang nakasubsob sa putikan, naramdaman ni Clarice ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang mainit na likido ang humalo sa malamig na tubig ng ulan sa kanyang binti. Ang pula ng kanyang dugo ay unti-unting kumalat sa madilim na kalsada. Nanghina ang kanyang paningin, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa bintana ng dati niyang tahanan, kung saan nakita niya ang silweta ng tatlong tao na masayang nagtatawanan habang umiinom ng alak. Sa kailaliman ng kanyang gumuho na mundo, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan habang ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong tapat bago ito mapagod sa pagmamahal sa maling tao? At sa oras na muling dumilat ang kanyang mga mata, may matitira pa kaya kahit katiting na bahagi ng dati niyang sarili? Miss, pasensya na. Pero kailangan na naming i-discharge ang susunod na pasyente rito sa ward. Tapos na ang oras ng pananatili mo base sa binayaran ng hindi nagpakilalang donor at kailangan na ang kama para sa mga mas kritikal ang kondisyon. Ang boses ng nurse ay malamig at walang emosyon, parang isang makina na nagbabasa ng listahan ng mga dapat gawin. Unti-unting iminulat ni Clarice ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng pampublikong ospital ay punong-puno ng mga bitak, tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay na gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sa tabi niya, naririnig niya ang mga ungol ng ibang pasyente at ang amoy ng disinfectant na humahalo sa amoy ng pawis at luma na kumot. Dahan-dahan niyang itinukod ang kanyang mga siko para maupo. Bawat galaw ay isang pagsubok. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, ngunit ang mas matindi ay ang bigat sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang kaba na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang mahinang tibok. Isang himala na nananatili pa rin ang kanyang anak sa kabila ng lahat ng paghihirap. Salamat po. Ang tanging naisagot niya sa mahinang boses. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, parang disyerto na matagal nang hindi nadadaluyan ng tubig. Wala siyang dalang kahit ano. Ang kanyang mamahaling damit ay marumi na at punit-punit sa laylayan. At ang kanyang mga paa ay wala mang lamang tsinelas. Paglabas niya ng ospital, ang sikat ng araw ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Langkay-langkay ang mga taong naglalakad, abala sa kani-kanilang buhay, habang siya ay nakatayo sa gitna ng kalsada na walang direksyon. Sa huli, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang madilim at masikip na eskinita sa tondo, kung saan ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Nahanap niya ang isang maliit na silid na paupahan. Ang dingding ay gawa sa manipis na plywood at ang sahig ay semento na may mga butas pa. Ang bintana ay maliit lamang, sapat lang para makapasok ang kakarampot na hangin na may amoy ng estero. 5,000 piso ang deposito at kailangan mo ring magbayad ng advance, sabi ng may-ari ng bahay, isang babaeng may makapal na make-up na ang pangalan ay Aling Nena. Tiningnan nito si Clarice mula ulo hanggang paa nang may halong pagdududa. Sigurado ka bang may pambayad ka? Mukha kang pulubi na galing sa kung saan. Napayuko si Clarice. Ang kamay niya ay dinala sa kanyang leeg, kung saan naroon ang huling alaala ng kanyang nakaraan. Ang gintong kwintas na may pendant na krus, ang huling regalo ng kanyang yumaong ina. Ito na lamang ang natitirang ari-arian niya na hindi nakuha ni na Marcus. Sa loob ng isang madilim na sanglaan, nanginginig ang mga kamay ni Clarice habang inilalapag ang kwintas sa counter. Ito na lang ang meron ako, Nay. Ang bulong niya sa hangin, tila humihingi ng tawad sa kanyang ina. Ang halagang ibinigay sa kanya ay sapat lang para sa 2 buwang renta at kaunting bigas at dilata.
Nang bumalik siya sa kanyang maliit na silid, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Wala siyang unan, wala siyang napan. Inilatag niya ang isang lumang karton na nakuha niya sa kanto para magsilbing sapin sa matigas na sahig. Humiga siya ng patagilid, tinitingnan ang mga anino sa dingding habang ang gutom ay nagsisimulang kumulo sa kanyang sikmura. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan at nagsimulang kumanta ng isang mahinang hele. Ang kanyang boses, bagamat nanghihina, ay puno ng pagmamahal. Ito ang tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw ni Marcus sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Kakayanin natin ito. Kahit sa putikan, gagawa si nanay ng paraan para makabangon tayo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-awit, ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan. Isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Hindi para kay Marcus, kundi para sa katarungang tila napakalayo sa kanyang kinaroroonan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig niya ang malalakas na yabag ng mga paa sa labas ng kanyang pinto. Sumunod ang isang malakas na kalabog, tila may gustong sumira sa marupok na harang ng kanyang tanging kanlungan. "Buksan mo ito! Alam naming nandyan ka!" Isang boses ng lalaki ang sumigaw, puno ng pagbabanta. "Huwag mong isiping makakatakas ka sa mga utang na iniwan sa amin ng asawa mo." Napabalikwas ng bangon si Clarice. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang takot na akala niya ay natapos na kagabi ay muling nagbabalik, mas matindi at mas malapit. Paano nalaman ng mga taong ito kung nasaan siya at anong uri ng panganib ang dala nila para sa kanya at sa kanyang dinadala? Nanatiling nakasandal si Clarice sa likod ng pinto. Ang kanyang hininga ay pinipigil hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Ang bawat kalabog sa labas ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang buong pagkatao. Sa kabutihang palad, matapos ang ilang minuto ng pagmumura at pagsigaw, narinig niya ang unti-unting paglayo ng mga yabag ng paa. Ngunit alam niya, hindi ito ang huli. Ang mga aninong iyon ay mananatiling nakabuntot sa kanya hanggat hindi siya nakakahanap ng paraan para mabuhay. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, naglakad si Clarice patungo sa palengke gamit ang huling barya mula sa kanyang pagkakasangla. Binili niya ang pinakamurang bigas, asukal at gata. Sa loob ng maliit niyang silid, sa gitna ng usok ng uling na nagpapahapdi sa kanyang mga mata, sinimulan niyang ihanda ang kakanin, ang mga resipe na itinuro sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang pagod ay tila isang mabigat na kadena, ngunit tuwing mararamdaman niya ang bahagyang paggalaw sa loob ng kanyang tiyan, ang lahat ng hirap ay nagiging tamis. Bit-bit ang isang malaking basket. Tumayo si Clarice sa gilid ng isang abalang kalsada sa tapat ng isang malaking gusali ng opisina. Ang kanyang dating makinis na balat ay unti-unti nang nangingitim dahil sa init ng sikat ng araw at ang kanyang mga paa ay namamagana sa loob ng kanyang lumang tsinelas. "Kakanin po." Sariwa pa ang kakanin, ang mahina niyang tawag sa mga dumadaan. Ngunit karamihan sa mga tao ay tinitingnan lamang siya ng may halong pandidiri o kaya naman ay tila hindi siya nakikita. Sa gitna ng karamihan, isang pamilyar na muka ang huminto sa kanyang tapat. Si Marites, ang dati niyang kaibigan na palaging nakikisalo sa kanyang mga marangyang handaan noon. "Oh my God, Clarice! Ikaw ba talaga yan?" Ang boses ni Marites ay puno ng panunuya, habang ang mga mata nito ay nakatuon sa dungis sa kanyang mukha. "I heard what happened. Grabe. From mansions to kalsada real quick. Sabi kasi ni Marcus, nilimas mo raw ang pera niyo bago ka lumayas. At heto ka ngayon, nagtitinda ng malagkit sa kalsada? How pathetic." Naramdaman ni Clarice ang init na umaakyat sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya yumuko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marites.
Hindi ako lumayas, Marites. At ang malagkit na sinasabi mo, iyan ang bumubuhay sa akin ng marangal. Mas pathetic ang taong nabubuhay sa paninira ng iba. Padabog na umalis si Marites, ngunit bago pa makahinga ng maluwag si Clarice, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Sa isang saglit, ang kalsada ay naging magulo. Habang sinusubukan niyang isilong ang kanyang basket, isang itim at makintab na sasakyan ang mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Ang tubig mula sa malaking kanal ay tumalsik. Basang-basa ang kanyang damit at ang kanyang paninda. Huminto ang sasakyan sa tapat ng entrance ng malaking gusali. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng napakamahal na asul na suit. Alexander Montemayor. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng ulan na bumabalot sa paligid. Nang makita ni Alexander ang basang-basang babae na nakayakap sa kanyang basket, saglit siyang napatigil. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng 1,000 piso. Inihulog niya ito sa paanan ni Clarice nang hindi man lamang tumitingin sa kanyang mga mata. Tila nagbibigay lamang ng barya sa isang pulubi. Buy yourself a dry dress and stop blocking the driveway, ang malamig niyang sabi sa wikang Ingles. Dahan-dahang yumuko si Clarice. Pinulot niya ang perang nahulog sa putikan. Sa halip na itago ito, lumapit siya kay Alexander. Kinuha niya ang kanyang malinis na panyo sa bulsa, pinunasan ang putik sa pera, at muling ibinalik ito sa kamay ng lalaki. Hindi ko po kailangan ng limos, sir. Nagtitinda po ako, ang sabi ni Clarice sa matatag na boses. Kumuha siya ng isang nakabalot na piraso ng kanyang kakanin at inilagay ito sa kamay ni Alexander. Heto po ang sukli sa abala nyo. Bayad na po kayo. Nagkatitigan ang dalawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alexander ang isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang babaeng nasa putikan, ang isang marangal at nag-aapoy na espiritu. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Clarice at lumakad palayo sa ilalim ng ulan, bitbit ang kanyang basket at ang kanyang dignidad. Nang makabalik si Clarice sa kanyang maliit na silid, basang-basa at nanginginig sa ginaw, isang pirasong papel ang nakita niyang nakaipit sa ilalim ng kanyang pinto. Nang buksan niya ito, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Ito ay isang formal na abiso mula sa bangko. Isang malaking halaga ng loan ang kinuha sa ilalim ng kanyang pangalan, na ang kanyang lagda ay malinaw na pineke ni Marcos. Ang utang ay hindi lamang libo-libo, kundi milyon. At ang deadline na ng pagbabayad ay bukas na. Napaupo si Clarice sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang ulo. Akala niya ay sapat na ang magtrabaho ng marangal. Ngunit ang nakaraan ay tila isang halimaw na ayaw siyang tantanan hanggang sa wala na talagang matira sa kanya. Walang puwang ang awa sa mundo ng negosyo, lalo na kung ang dala mo lang ay mga pangarap na basag at tiyang walang laman. Ito ang mga salitang paulit-ulit na naririnig ni Clarice sa kanyang isipan habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang salamin na pinto ng Montemayor Group. Ang kanyang suot ay isang lumang puting blusa na maingat niyang pinlansya gamit ang mainit na kaldero dahil wala siyang panggatong sa kuryente. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang folder na naglalaman ng kanyang panukala para maging supplier ng pagkain sa mga manggagawa ng itinatayong malaking mall ng mga Montemayor. "Excuse me, miss," sabi ko. "Kailangan mo ng appointment bago ka makapasok sa opisina ni Mr. Montemayor." Ang mataray na boses ng sekretary na si Celine ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Tiningnan siya nito mula sa kanyang kupas na sapatos hanggang sa kanyang buhok na nakapusod ng mahigpit. "At sa tingin ko, nagkakamali ka ng pinuntahan. Hindi ito charity office. Hindi po ako nanghihingi ng tulong." Ang sagot ni Clarice, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. "Narito ako para sa bidding ng food catering.
Alam ko pong ngayong araw ang huling pagsusumite. Bago pa man makasagot ang sekretary, bumukas ang malaking pintuan na gawa sa mahogany. Lumabas si Alexander Montemayor, kasunod ang ilang mga lalaking nakasuit. Ang kanyang aura ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpapatahimik sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay tumama kay Clarice at sandaling kumunot ang kanyang noo. Siya ba ang huling aplikante? Ang tanong ni Alexander sa kanyang secretary. Oo po sir. Pero wala po siyang formal catering background. Ang pautal-utal na sagot ni Celine. Papasukin siya. Ang maikling utos ni Alexander bago tumalikod pabalik sa loob. Sa loob ng silid, may ilang mga mamahaling putahe na nakahanda sa mesa mula sa ibang malalaking catering companies. Inilabas ni Clarice ang kanyang simpleng dala, isang mainit na ulam ng adobo, at ang kanyang espesyal na kakanin. Kumuha ng maliit na kutsara si Alexander at tinikman ang luto ni Clarice. Sandali siyang tumigil. Pagkatapos ay ibinaba ang kutsara nang walang anumang emosyon. Lumalasa ang iyong desperasyon sa pagkaing ito, Miss Clarice, at sa aking kumpanya, hindi ko kailangan ng kalungkutan sa hapagkainan ng aking mga manggagawa. I need quality, not a sob story. Naramdaman ni Clarice ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit sa halip na tumalikod at umalis, tiningnan niya ng diretso si Alexander. Sir, ang pagkain ko ay hindi desperasyon. Iyan po ay pag-asa. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataong magluto muli, ngayon din, ipapakita ko sa inyo ang tunay na lasa ng pagmamahal sa trabaho. Natahimik ang buong silid. Naglakad si Alexander patungo sa maliit na pantry sa loob ng kanyang opisina at itinuro ang kalan. May 10 minuto ka. Patunayan mo. Mabilis na kumilos si Clarice. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga sugat dahil sa pagtatrabaho sa kalsada, ay gumagalaw ng may sining. Habang nagluluto, ang tanging iniisip niya ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang dahilan kung bakit siya humihinga. Inihanda niya ang isang simpleng ginisang gulay na may sahog na gata. Ang amoy nito ay unti-unting napuno ang marangyang opisina. Nang muling tumikim si Alexander, hindi siya agad nagsalita. Ang init ng gata at ang tamang timpla ng alat at tamis ay tila nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Tumingin siya kay Clarice sa mga mata nitong puno ng pagtitiis. 1 week trial, ang sabi ni Alexander, habang isinusulat ang isang maikling nota sa isang pirasong papel. Isang reklamo mula sa aking mga tauhan at tapos ka na. At huwag mong isiping dahil binigyan kita ng pagkakataon ay magaan na ang loob ko sa'yo. Negosyo ito, hindi pagkakawanggawa. Sapat na po iyon, sir. Maraming salamat. Ang sagot ni Clarice, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa tuwa. Paglabas ni Clarice sa gusali, bitbit ang kanyang mga kagamitan. Nakita niya ang isang batang lalaki sa gilid ng kalsada na naghahalukay sa basurahan. Hindi nagatubili si Clarice. Kinuha niya ang natitirang baon niyang pagkain na inihanda niya para sa kanyang sarili at ibinigay ito sa bata. Heto, kumain ka ng mabuti, ang sabi niya habang hinahaplos ang ulo nito. Sa itaas, mula sa bintana ng kanyang opisina, nakamasid si Alexander. Nakita niya ang bawat kilos ni Clarice, ang pagbibigay nito ng pagkain sa kabila ng sarili nitong kakulangan. Isang kakaibang kurot ang naramdaman ni Alexander sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong iwinaksi. Simon! Ang tawag ni Alexander sa kanyang assistant. I-check mo ang lahat ng mga nakaraang food contractors natin. May hinala akong may nananabotahe sa mga maliliit na supplier para mapilitan tayong kumuha sa mga malalaking kumpanya na may koneksyon sa mga opisyal natin. Habang naglalakad si Clarice pauwi sa madilim na eskinita, ang kanyang isipan ay puno ng mga plano para sa susunod na linggo. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay biglang napalitan ng matinding kaba nang mapansin niyang ang ilaw sa tapat ng kanyang tinitirhan ay pundi. Mula sa anino,
Dalawang lalaking may hawak na kahoy ang humarang sa kanyang daan. Ang tunog ng dulo ng kahoy na kinakaladkad sa semento ay lumikha ng isang nakakangilong ingay sa katahimikan ng gabi. Sabi ko naman sa iyo, Clarice, hindi ka makakatago. Ang boses ng isa sa mga lalaki ay puno ng pangingutya. Ngayong may trabaho ka na sa Montemayor, siguro naman ay may pambayad ka na sa amin. O baka gusto mong masaktan ang batang dinadala mo para lang matuto ka? Napaatras si Clarice. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig at mamasa-masang pader. Ang folder na naglalaman ng kanyang kontrata ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib habang ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Ang malamig na pawis ay nagsimulang gumapang sa noo ni Clarice habang ang mga lalaking naniningil ng utang ay unti-unting lumalapit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol na sumasabog sa kanyang pandinig. Pakiusap, huwag ang anak ko. Ang halos pabulong niyang pagsamo, ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapaloob sa kanyang tiyan. Ngunit bago pa man makalapit ang isa sa mga lalaki, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa dulo ng eskinita. Ang nakakasilaw na liwanag ng headlight ay tumama sa mga mata ng mga lalaking naniningil, dahilan upang mapagtakpan nila ang kanilang mga mukha. Isang matangkad na lalaking nakauniforme ng pang-security ang mabilis na bumaba. Ang kanyang tindig ay sapat na upang magdalawang isip ang sinuman. Walang salitang binitawan ng bodyguard, ngunit ang tunog ng pagkasa ng kanyang radyo at ang matigas na ekspresyon ng kanyang muka ay naging sapat na babala. Ang mga lalaking naniningil ay mabilis na tumalikod at naglaho sa dilim. Iniwan si Clarice na nanginginig at halos hindi makahinga. Kinaumagahan, bitbit ang huling kakarampot na lakas at ang puot na nag-aalab sa kanyang dibdib. Nagtungo si Clarice sa opisina ni Marcos. Ang marangyang gusali na dati ay itinuturing niyang pangalawang tahanan ay tila naging isang kuta ng kaaway. Nang makarating siya sa silya ng sekretarya, hindi na siya nagpaalam. Tinulak niya ang pintuan ng opisina ni Marcos nang may determinasyon. Ang nakita niya sa loob ay parang asin na ibinudbod sa sariwang sugat. Nakaupo si Stella sa kandungan ni Marcos habang ang dalawa ay masayang nagtatawanan habang humihigop ng mamahaling kape. "Marcos, kailangan nating mag-usap," ang sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Anong karapatan mong gamitin ang pangalan ko para kumuha ng milyong-milyong utang?" Dahan-dahang ibinaba ni Marcos ang kanyang tasa at tiningnan si Clarice nang may halong pangingit-ngit. "Oh, ang ex-wife ko na amoy kusina na naman. Clarice, huwag kang magmalinis. Ginastos mo rin ang perang iyon sa mga luho mo noon. Nakalimutan mo na ba? Huwag mo akong sisisihin kung wala kang pambayad ngayon." "Sinungaling!" ang sigaw ni Clarice. "Kailanman ay hindi ako humawak ng perang iyon." Tumayo si Stella at lumapit kay Clarice. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura ay tila mga kuko ng kuting na handang kumalmot. "Clarice, darling, look at you. Ang dumi-dumi mo na. Baka naman kaya ka naghihirap ay dahil pinarurusahan ka ng langit sa pagiging isang pabayang asawa? Huwag kang mag-eskandalo rito. Baka tumaas ang dugo mo. Masama yan sa dinadala mong kung kanino mang bata yan." Ang halakhak ng dalawa ay tila isang nakakangilong tunog ng bakal na kinakalos sa pader. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol nang bumukas ang pintuan at pumasok si Alexander Montemayor kasama ang kanyang mga assistant. Ang presensya ni Alexander ay agad na nagpatahimik sa silid. "Mr. Montemayor, hindi ko inaasahang darating kayo ng maaga para sa ating meeting." Ang pautal-utal na sabi ni Marcos. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mayabang patungo sa pagiging isang sunod-sunuran. Hindi tumingin si Alexander kay Marcos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Clarice na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mukha ay basang-basa ng luha ng galit. Tumingin si Alexander sa folder
na hawak ni Marcus at sa ulat ng proyekto sa mesa. Mr. Valdez, napansin ko ang iyong ulat. Masyadong malaki ang mga butas sa iyong budget at kung paano mo tratuhin ang mga tao sa paligid mo, lalo na ang isang ginang, ay nagpapakita ng kakulangan ng integridad sa iyong pamumuno. Lumingon si Alexander kay Clarice, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling malamig at propesyonal. Miss Clarice, kailangan ka na sa site ng kumpanya. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong walang halaga sa iyong kinabukasan. Lumabas si Clarice sa gusali. Ang kanyang puso ay punong-puno ng iba't ibang emosyon. Ang kahihiyan, ang galit, at ang kakaibang pakiramdam ng proteksyon mula kay Alexander ay naghahalo sa kanyang isipan. Ngunit habang naglalakad siya sa biyahe, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang sinapupunan. Napasandal siya sa isang poste ng ilaw. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Naramdaman na niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang kanyang mahabang palda ay unti-unting nababasa. "Huwag muna, anak, huwag muna." Ang pabulong niyang dalangin. Ang bawat tunog ng busina ng mga sasakyan at ang ingay ng mga tao ay tila unti-unting lumalayo habang ang kadiliman ay nagsisimulang bumalot sa kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumigay at bago pa man siya tuluyang bumagsak sa matigas na semento, ang tanging naaalala niya ay ang malamig na hangin ng hapon at ang takot na baka mawala ang kaisa-isang dahilan ng kanyang pananatili sa mundong ito. "Huwag kang bibitiw, Clarice. Manatili kang gising. Isang maikling sandali na lang." Ang boses ni Alexander ay parang isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa isipan ni Clarice. Naramdaman niya ang malalakas na bisig ng lalaki na bumuhat sa kanyang nanghihinang katawan mula sa malamig na semento. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Alexander, amoy ng kahoy at sariwang hangin, ay humalo sa malansang amoy ng dugo at usok ng mga sasakyan sa paligid. Bawat lubak na dinadaanan ng sasakyan ay parang isang saksak sa kanyang puson. Ngunit ang init ng kamay ni Alexander na humahawak sa kanyang palad ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi tuluyang lamunin ng dilim. Sa loob ng delivery room, ang liwanag ng mga bombilya sa kisame ay parang mga bituin na sumasayaw sa kanyang paningin. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na inihahanda ng mga nurse ay lumikha ng isang nakakangilong himig ng kaba. Wala si Marcus sa kanyang tabi. Wala ang asawang nangako na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Sa halip, ang tanging kasama niya ay ang sakit na tila gustong hatiin ang kanyang katawan sa dalawa. "Kaya mo ito, ginang. Umiri ka pa, malapit na ang bata." Ang utos ng doktor na tila nanggagaling sa isang malayong lagusan. Kagat-kagat ni Clarice ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Hindi siya sumigaw. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang noo ay simbolo ng lahat ng pang-aalipusta na natanggap niya. Sa bawat pag-ire, iniisip niya ang mukha ni Marcus at Stella na nagtatawanan at ang mukha ni Doña Celia na nagtaboy sa kanya. Ang sakit ng panganganak ay naging gasolina para sa kanyang nag-aapoy na determinasyon. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang mahina, ngunit malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang unang iyak ng isang sanggol. Ang himig na yon ay mas matamis pa sa anumang musika sa mundo. Isang batang babae. Isang maliit na nilalang na may itim na buhok at mga daliring tila mga talulot ng bulaklak. Nang ilapag ang sanggol sa dibdib ni Clarice, ang lahat ng hapdi ay tila naglaho. Ang init ng balat ng kanyang anak ay nagbigay ng bagong buhay sa kanyang nanunuyong kaluluwa. Ang maliit na kamay ng sanggol ay biglang humawak sa kanyang hintuturo. Mahigpit at tila nagsasabing, "Huwag kang bibitiw, nanay."
Pangalanan natin siyang Esperanza, ang bulong ni Clarice, habang ang mga luha ng wagas na kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dahil ikaw ang aking pag-asa at ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako muling yuyuko sa kanila. Sa labas ng pinto, nakasandal si Alexander sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa habang malalim ang iniisip. Nang marinig niya ang iyak ng sanggol, isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang bihirang ekspresyon para sa isang lalaking kilala sa pagiging bato. Nilapitan niya ang nurse at iniabot ang kanyang black card. Ibigay niyo sa kanila ang pinakamagandang suite. Lahat ng kailangan nila, mula sa damit hanggang sa pagkain, siguraduhing pinakamataas ang kalidad. At huwag niyo nang banggitin kung sino ang nagbayad. Bago pa man magising si Clarice mula sa isang mahimbing na tulog, nakaalis na si Alexander. Ngunit sa tabi ng kanyang kama, may naiwan na isang maliit na card na may nakasulat na, ang tunay na reyna ay hindi kailangan ng korona para makilala. Sapat na ang kanyang giting para muling itayo ang kanyang kaharian. Habang mahimbing na natutulog ang mag-ina, sa isang marangyang subdivision, hindi mapakali si Doña Silvia. Hawak niya ang isang ulat mula sa isang private investigator. Ano? Nanganak na siya sa ospital ni Montemayor? Ang boses ng matanda ay puno ng inggit at pagdududa. Marcos, kailangang malaman kung ang batang iyon ay may dugong Valdez. Kung babae man yan, maaari nating gamitin ang bata para makuha ang loob ng mga Montemayor at bawiin ang perang dapat ay sa atin. Ang kasakiman ay muling naglalatag ng isang mapanganib na patibong. Magagawa kaya ni Clarice na protektahan ang kanyang anak mula sa mga buwayang nag-aabang sa kanyang pagbangon? O ang bagong silang na si Esperanza ang magiging mitya ng isang mas malaking digmaan na wawasak sa lahat ng kanilang sinimulan? Lumipas ang ilang buwan na parang isang mabilis na agos ng ilog. Sa isang maliit na kanto sa labas ng gusali ng Montemayor, ang dating tulyapis na tindahan ni Clarice ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay at buhay. Ang bango ng mainit na gata at sariwang kakanin ay nagsisilbing imbitasyon sa mga taong pagod mula sa trabaho. Sa kabila ng puyat at pagod sa pag-aalaga kay Esperanza, ang bawat ngiti ng kanyang anak ay tila isang mahiwagang gamot na nagpapanibago ng kanyang lakas. Isang hapon, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, narinig niya ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay matigas at puno ng kayabangan. Mula sa loob ay lumabas si Doña Silvia, nakasuot ng makintab na telang seda at may hawak na mamahaling abaniko, na tila ba ang alikabok ng kalsada ay isang malaking insulto sa kanyang pagkatao. Clarice Hija, kumusta na ang aking apo? Ang boses ni Doña Silvia ay kasing tamis ng asukal, ngunit alam ni Clarice na may lason itong kasunod. Pumasok ang matanda sa maliit na espasyo ng tindahan at tumingin sa paligid nang may halong pandidiri. Hindi ko akalaing dito mo palalakihin ang dugo ng mga Valdez. Sa gitna ng ingay at baho ng kalsada, nanatiling nakatayo si Clarice. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Wala pong apo rito, Doña Silvia, at ang batang ito ay hindi isang Valdez. Siya ay isang Montemayor dahil ang apelyido ko ang dala niya at ang dangal ko ang bumubuhay sa kanya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ng matanda bago siya naglabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa sa ibabaw ng mga kakanin na pinaghirapan ni Clarice. Huwag tayong maglokohan, Clarice. Alam nating pareho na kailangan mo ng pera. 1,000,000. Kunin mo ito at ibigay mo sa akin ang bata. Palalakihin namin siya sa karangyaan, malayo sa ganitong uri ng buhay. At bilang kapalit, hindi ka na namin guguluhin pa. Naramdaman ni Clarice ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding puot. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre.
Sa isang mabilis na galaw, hinila niya ang tali nito at isinaboy ang makakapal na bundle ng pera sa mukha ng kanyang dating biyenan. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa hangin, tila mga dahong tuyo na walang silbi. Ang aking anak ay hindi nabibili, lalo na ng perang galing sa inyo. Ang boses ni Clarice ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad na hindi pa niya kailanman na ipakita noon. Umalis kayo rito bago ko pa malimutan na matanda kayo. Lapastangan ka! Ang mukha ni Doña Silvia ay nagkulay ube sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay upang saktan si Clarice. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Mahigpit, matigas, at hindi matitinag. Ang pakikialam sa aking mga business partner ay isang malaking pagkakamali. Doña Silvia. Ang malamig na boses ni Alexander Montemayor ay tila yelo na nagpatahimik sa buong paligid. Nakatayo siya sa likuran ni Clarice. Ang kanyang anino ay bumabalot sa dalawang babae. Inihagis niya ang kamay ng matanda nang may halong pandidiri. Si Miss Clarice ay nasa ilalim ng proteksyon ng Montemayor Group. At kung hindi kayo aalis sa aking ari-arian, sa loob ng 3 segundo, titiyakin kong ang huling makikita nyo ay ang loob ng presinto. Sa takot at kahihiyan, mabilis na sumakay si Doña Silvia sa kanyang sasakyan habang nagbubulong ng mga sumpa. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Clarice at Alexander. Dahan-dahang lumapit si Alexander sa duyan kung nasaan ang natutulog na si Esperanza. Ang kanyang matitigas na muka ay biglang lumambot. Ipinatong niya ang kanyang hintuturo sa maliit na palad ng bata at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang emosyon na hindi maipaliwanag. May giting ang batang ito, gaya ng kanyang ina. Ang mahinang sabi ni Alexander. Lumingon siya kay Clarice at may inilabas na isang asul na folder. Ayoko ng maliit na tindahan lamang, Clarice. Gusto ko ng isang imperyo. Narito ang kontrata para sa isang multi-million peso franchise ng iyong mga produkto. Gagawin nating reyna ang anak mo, hindi sa pangalan ng ibang tao, kundi sa sarili mong pagsisikap. Tumingin si Clarice sa folder, pagkatapos ay sa mga mata ni Alexander. Sa kabila ng tagumpay na abot kamay na niya, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan nang mapansin niya ang isang lumang litrato na bahagyang nakasilip sa pitaka ni Alexander. Isang litrato ng isang babaeng kamukha ni Doña Silvia noong kabataan nito. May lihim ba ang mga Montemayor na may kinalaman sa pamilya Valdez? Handa ka na bang sumugal kasama ko, Clarice? Ang tanong ni Alexander ay puno ng hamon, habang ang hangin ng hapon ay tila nagdadala ng amoy ng isang bagong simula. O marahil, ng isang mas malalim pang gulo. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi yung nakikita ng mata, kundi yung nakatago sa likod ng bawat ngiti at bawat pagod na kilos. Ang mga salitang ito ay tila isang aninong bumubuntot kay Alexander habang pinagmamasdan niya si Clarice sa loob ng malawak at malamig na industrial kitchen ng Montemayor Group. Malalim na ang gabi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang dagundong ng malalaking refrigerator at ang banayad na kalansing ng sandok na tumatama sa gilid ng malaking kawa. Doon, sa gitna ng usok at bango ng kumukulong gata, ay nakatayo ang babaeng unti-unting gumigiba sa mga pader na itinayo ni Alexander sa paligid ng kanyang puso. Hindi ka pa ba napapagod, Clarice? 3 gabi ka na rito. Ang katawan ng tao ay may hangganan, hindi ka gawa sa bakal. Ang malalim na boses ni Alexander ay bumasag sa katahimikan. Naglakad siya palapit. Ang kanyang coat ay nakasampay lamang sa kanyang braso at ang kanyang kurbata ay bahagyang maluwag na. Isang bihirang hitsura para sa isang lalaking palaging plansado ang bawat galaw. Tumigil si Clarice sa paghahalo. Ang kanyang noo ay butil-butil ang pawis. Tumingin siya kay Alexander at pilit na ngumiti. Ang pagod ay para lang sa mga taong may karangyaan para huminto, sir. Para sa akin, ang bawat minutong lumilipas ay pagkakataon
para masiguro ang kinabukasan ni Esperanza. At salamat po sa pagpayag na manatili ako rito. Huminga ng malalim si Alexander. Lumapit siya at kinuha ang sandok mula sa kamay ni Clarice. Sa isang sandali, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit. Isang mabilis at bahagyang haplos na tila nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Clarice. Agad siyang napabitaw. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Mas mabilis pa sa ritmo ng kanyang pagtatrabaho. Hayaan mo akong tumulong, hindi bilang boss mo, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa bigat ng iyong dinadala. Ang sabi ni Alexander habang sinisimulang ihalo ang malapot na sarsa. Alam mo, Clarice, akala ko dati ang tagumpay ay tungkol sa kapangyarihan. Ngunit nang makita kita sa kalsada, basang-basa ng ulan, pero hindi binibitawan ang dangal mo, doon ko na-realize na mas matapang ang taong marunong masaktan pero pinipiling magmahal pa rin. Natahimik ang paligid. Ang init ng kalan ay humahalo sa init na namumuo sa pagitan nilang dalawa. Tumingin si Clarice sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa biglang pag-akyat ng emosyon. Minsan po, natatakot ako na baka isang araw magising ako at wala na namang matira sa akin. Parang noong gabing iyon, noong gabing itinapon ako na parang basura. Hindi sumagot si Alexander. Sa halip ay mas lumapit pa siya. Nararamdaman ni Clarice ang init ng katawan ng lalaki sa kanyang likuran. Isang kamay ni Alexander ang dahan-dahang itinaas. Tila nag-aalangan. Bago niya malumanay, na inayos ang isang ligaw na hibla ng buhok na nakatakip sa mukha ni Clarice. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa balat ng babae ay puno ng pag-iingat. Tila ba si Clarice ay isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Dahil sa sobrang pagod, hindi na malaya ni Clarice na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga mata. Naupo siya sa isang maliit na silya sa gilid habang hinihintay na maluto ang huling batch ng kakanin. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa pader at sa loob ng ilang minuto, tuluyan na siyang nilamon ng mahimbing na tulog. Nang imulat ni Clarice ang kanyang mga mata, makalipas ang isang oras, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa bintana. Ngunit hindi ang lamig ng aircon ang naramdaman niya. Isang mabigat at mainit na coat ang nakabalot sa kanyang mga balikat. Amoy ito ng mamahaling pabango na may halong amoy ng kahoy at kalalakihan. Ang amoy ni Alexander. Napatingin siya sa mesa. May isang maliit na tasa ng kape na mainit pa rin. At sa tabi nito ay isang pirasong papel na may maikling sulat. Matulog ka pa ng kaunti. Tapos na ang lahat ng kakanin. Ako na ang nag-ayos sa mga lalagyan. You deserve a moment of peace, Clarice. Isang maliit na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Clarice. Isang nangiti na hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pakiramdam na, sa wakas, may isang taong marunong mag-alaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ngunit ang katahimikan ng kusina ay biglang nabasag nang marinig ni Clarice ang mahinang kaluskos mula sa storage room. Dahan-dahanan siyang tumayo, inalis ang coat ni Alexander at sumilip. Doon, nakita niya ang isa sa mga bagong empleyado, si Lito, na lumingon-lingon sa paligid bago mabilis na naglabas ng isang maliit na sachet ng puting pulbos. Mabilis na ibinuhos ni Lito ang pulbos sa malaking timba ng sarsa na nakalaan para sa VIP tasting mamaya. Ang mukha ni Lito ay puno ng takot ngunit determinasyon. At bago pa man makapagsalita si Clarice, mabilis na lumabas ang lalaki sa likurang pinto. Napatakbo si Clarice sa timba. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa kaba. Kung hindi niya ito mapipigilan, ang lahat ng pinaghirapan nila ni Alexander, ang buong franchise deal at ang reputasyon ng kumpanya ay mawawasak sa loob lamang ng isang sandali. At ang mas nakakatakot, paano kung may masamang mangyari sa mga taong kakain nito? Walang magsisilbi ng sarsang yan. Itapon niyo ang lahat ng nasa timba na yan ngayon din.
Ang sigaw ni Clarice ay umalingaw sa buong kusina, dahilan upang mapatigil ang mga kusinerong abala sa pag-aayos ng mga plato. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, habang ang kanyang mga kamay ay nakaharang sa tapat ng sarsa na tila ba pinoprotektahan niya ang isang mahalagang kayamanan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. May mga nagtataka, may mga naiinis, at may mga nanghuhusga. Miss Clarice, 5 minuto na lang at darating na ang mga VIP. Hindi namin pwedeng itapon ang pangunahing sangkap ng ulam. Ang reklamo ng head chef, ang boses nito ay puno ng pagkairita. Masisira ang reputasyon ng kumpanya kung magbabago tayo ng plano sa huling sandali. Mas masisira ang reputasyon natin kung may malalason sa mga panauhin. Ang matigas na sagot ni Clarice, hindi niya alintana ang pawis na gumugulong sa kanyang pisngi. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Lito at ang takot sa mga mata nito kanina. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto at pumasok si Alexander. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ngunit nang makita niya ang kaguluhan sa kusina, agad na kumunot ang kanyang noo. Anong nangyayari rito? Bakit hindi pa nagsisimulang lumabas ang mga pagkain? Mabilis na lumapit ang head chef kay Alexander. Sir, si Miss Clarice po, pinatigil ang serbisyo. Sinasabi niyang kontaminado raw ang sarsa nang walang anumang ebidensya. Tumingin si Alexander kay Clarice. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader na nakapaligid sa kanila. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang taon para kay Clarice. Inaasahan niyang magagalit ang lalaki. Nasisigawan siya dahil sa posibleng pagkalugi ng malaking pera. Ngunit sa halip, lumapit si Alexander sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na balikat. Tumingin ka sa akin, Clarice. Ang mahinahong utos ni Alexander. Sigurado ka ba sa nakita mo? Opo, sir. Nakita ko si Lito. May ibinuhos siyang pulbos. Pakiusap, maniwala kayo sa akin? Ang pabulong na pagsamo ni Clarice, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Hinarap ni Alexander ang lahat ng empleyado sa kusina. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng kapangyarihan. Itapon ang sarsa, magluto ng bago, gamitin ang pinakasimpleng recipe na alam nyo, at hanapin si Lito, huwag siyang palalabasin ng gusaling ito. Napasandal si Clarice sa gilid ng mesa. Ang kanyang tuhod ay nanghihina sa sobrang pasasalamat. Hindi siya iniwan ni Alexander. Pinili nitong maniwala sa kanya kaysa sa mga taong matagal na nitong kasama. Matapos ang ilang oras ng matinding pagtatrabaho, naging matagumpay ang tasting. Ang simpleng ulam na inihanda nila ay lalong umani ng papuri dahil sa pagiging natural at sariwa nito. Nang matapos ang lahat, natagpuan ni Clarice ang sarili sa balkonahe ng gusali, nilalanghap ang malamig na hangin ng gabi. Isang baso ng tubig ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Si Alexander, uminom ka muna. Kanina ka pa hindi tumitigil. Ang sabi ni Alexander habang iniaabot ang baso. Ang kanilang mga balat ay muling nagkadikit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad bumitaw si Alexander. Salamat, Clarice. Iniligtas mo hindi lang ang kumpanya ko, kundi pati ang integridad ko. Nakuha na namin si Lito. Inamin niyang binayaran siya ni Stella. Ang kabit ng dating asawa mo. Naramdaman ni Clarice ang pait sa kanyang lalamunan sa pagkabanggit ng pangalan ni Stella. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mas lalong humigpit ang hawak ni Alexander sa kanyang kamay. Huwag kang matakot. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka nilang muli. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pangako ang nabuo nang walang kahit anong formal na salita. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang malalim na pagtitiwala na higit pa sa anumang kontrata. 3 taon ang mabilis na lumipas. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng isang naglalakihang gusali.
na may nakasulat na Lumina sa gintong mga letra. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang napaka-eleganteng puting suit. Ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle at ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at biyaya. Clarice, hindi na siya ang babaeng amoy kusina at basang-basa ng ulan. Siya na ngayon ang CEO ng pinakasikat na restaurant chain sa bansa. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina, isang balita sa malaking screen sa lobby ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang mukha ni Marcus ay nandoon, mukhang matanda, pagod, at puno ng desperasyon habang kinapanayam tungkol sa pagbagsak ng kanyang kumpanya. Marcus Valdez, ang dating matagumpay na negosyante, ay nahaharap ngayon sa sunod-sunod na kaso ng paglulustay ng pera. Ang sabi ng reporter, isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Clarice. Ngunit ang kanyang atensyon ay agad na nalipat nang marinig niya ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa. Nanay! Nanay! Si Esperanza na ngayon ay 3 taong gulang na at napakaganda ay tumatakbo patungo sa kanya. Kasunod si Alexander na may dalang maliit na dollhouse. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at magulong opisina, nakatitig si Marcus sa screen ng kanyang telebisyon. Ang kanyang baso ng alak ay muntik nang mahulog nang makita niya ang mukha ni Clarice na kumikinang sa tagumpay. Hindi maaari. Hindi pwedeng siya yan. Ang pabulong na sabi ni Marcus, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit at galit. Stella, halika rito. Tingnan mo ang babaeng itinapon natin. Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Ang tunog ng bawat hakbang ng aking suot na ginto at pilak na sapatos sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay ang awit ng tagumpay na kailanman ay hindi nila inakalang maririnig. Ang bawat kalansing ng kristal na baso sa paligid ay tila mga bulong ng nakaraan na unti-unti ko nang tinatapak-tapakan. Sa loob ng malawak at napakarangyang bulwagan ng Lumina, ang pinakasikat na restaurant sa buong bansa, ang liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier ay tila nagbibigay ng banal na aura sa bawat sulok. Ang amoy ng sariwang bulaklak at ang bango ng mamahaling alak ay humahalo sa hangin. Sa itaas na palapag, nakatayo si Clarice, suot ang isang itim na silk dress na yumayakap sa kanyang hubog na katawan ng may dignidad. Wala na ang bakas ng hirap. Ang kanyang balat ay makinang at ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at kapangyarihan. Dahan-dahang pumasok si Alexander sa kanyang opisina. Hindi na ito ang boss na kinatatakutan ng lahat, kundi ang lalaking naging sandigan niya sa loob ng 3 taon. Lumapit si Alexander sa likuran ni Clarice at maingat na inayos ang brilyanteng kwintas sa kanyang leeg. Ang init ng kanyang mga daliri na bahagyang dumampi sa balat ni Clarice ay nagdulot ng isang banayad na panginginig sa buong katawan ng babae. Isang panginginig na hindi dala ng takot, kundi ng isang malalim na pagmamahal. Handa ka na ba, CEO? Ang pabulong na tanong ni Alexander. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng paghanga. Ang mga taong nagtapon sa iyo sa putikan ay nasa ibaba na. Hinihintay nila ang kanilang huling hatol kahit hindi pa nila alam. Ngumiti si Clarice. Isang ngiti na kasing lamig ng yelo sa loob ng isang baso ng champagne. Handa na ako, Alex. Matagal ko itong hinintay. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag na-realize nila na ang basurang itinapon nila ay naging isang diamante na hindi na nila kailanman kayang bilhin. Samantala, sa ibabang bahagi ng restaurant, pumasok ang isang magkapareha na tila pilit na nagpapanggap na mayaman. Si Marcus, nasuot ang kanyang lumang suit na bahagyang kupas na ang kulay sa may siko, at si Stella, na nakasuot ng isang napakaikli at matingkad na pulang damit na tila hindi angkop sa pormalidad ng lugar. Ang bawat kilos ni Marcus ay puno ng pagmamayabang upang pagtakpan ang kanyang kaba. Waiter! Nasaan ang manager nyo?
Bakit ang tagal iserve ng table namin? Ang pasigaw na reklamo ni Marcos dahilan upang lumingon ang ibang mga aristokratang panauhin ng may pandidiri. Hindi niyo ba alam kung sino ang kausap niyo? Ako si Marcos Valdez at narito ako para makipagkita sa isang napaka-importanteng investor. Honey, relax. Siguradong mamamangha ang investor kapag nakita niyang dito tayo kumakain. Ang pabulong ni Stella habang pilit na inaayos ang kanyang pekeng alahas. Kapag nakuha natin ang pera, babawi tayo. Ibabalik natin ang lahat ng nawala sa atin dahil sa malas na Clarice na yon. Narinig ni Clarice ang lahat mula sa itaas. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang nakakatawang biro sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas at pumasok ang maliit na si Esperanza. Suot ang isang puting dress na may laso. Ang bata ay tumakbo patungo kay Alexander at niyakap ang binti nito. Tito Alex, nasaan na po ang ice cream ko? Binuhat ni Alexander ang bata nang may labis na pagmamahal. Ang matitigas na linya sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Mamaya mahal ko, pero bago yon, samahan natin ang nanay mo sa ibaba. May kailangan lang tayong ipakita sa ilang mga tao. Nagsimulang bumaba si Clarice sa engrandeng hagdanan na gawa sa narra at balot ng pulang alpombra. Ang bawat hakbang niya ay lumikha ng isang ritmo na tila nagpatahimik sa buong restaurant. Ang mga panauhin ay isa-isang napatigil sa pagkain. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nang marating ni Clarice ang gitna ng hagdanan, tumingin siya sa direksyon ni Marcus. Doon, nakita niya ang mukha ni Marcus na dahan-dahang namutla. Ang baso ng wine na hawak nito ay bahagyang nanginig hanggang sa tumulo ang pulang likido sa kanyang kamay. Ang bibig ni Stella ay bahagyang bumukas, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Miss Clarice, ang pautal-utal na sabi ni Marcus, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa gulat. Hindi maari. Paano? Tumayo si Clarice sa harap nila. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit at tila nangungurong na si Marcos. Good evening, Mr. Valdez. Welcome to Lumina. Sana ay nagustuhan niyo ang ambience ng aking restaurant. Isang katahimikan na kasing bigat ng bato ang bumalot sa kanilang paligid. Ang hangin ay tila naging manipis para kina Marcos at Stella. Habang si Clarice ay nakatayo ng tuwid, hawak ang kamay ni Esperanza at Alexander sa kanyang tabi. Isang larawan ng pamilya at tagumpay na kailanman ay hindi na maaabot ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Marcos, isang lalaking nakasuit ang lumapit kay Alexander at bumulong. Isang lihim ng ngiti ang sumilip sa mga labi ni Alexander. Tumingin siya kay Marcos at nagsalita. By the way, Mr. Valdez, ang investor na hinihintay nyo, siya ay isa sa mga board of directors ko at ang utos ko sa kanya ay simple lang. Huwag magtapon ng pera sa isang kumpanyang pinapatakbo ng mga taong walang dangal. Ang mukha ni Marcus ay naging kulay abo. Ang pag-asa na kaisa-isang hawak niya para isalba ang kanyang kumpanya ay biglang naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang pamilyar na tunog ng mabilis na pagtipa sa cellphone ang narinig mula kay Stella. May isang tao siyang tinatawagan ng palihim sa ilalim ng mesa at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang balak na mas malala pa sa pagnanakaw. Ang katahimikan sa loob ng Lumina ay kasing talim ng isang punyal na unti-unting humahati sa pagkatao ni Marcos. Ang bawat pares ng mata sa loob ng silid, mula sa mga batikang negosyante hanggang sa mga asawa ng mga politiko, ay nakatuon sa kanya. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa matinding paghatol. Hindi makagalaw si Marcos. Ang kanyang mga binti ay tila naging semento, habang ang kanyang lalamunan ay naging tuyo na parang alikabok. Sa harap niya, ang babaeng itinapon niya sa ulan, 3 taon na, ang nakalilipas ay nakatayo nang may gilas ng isang reyna. Ang bawat butil ng brilyante sa suot ni Clarice ay tila nagpapaalala kay Marcos
sa bawat patak ng luha na binaliwala niya noon. Marcus, Stella, ang malumanay na pagbigkas ni Clarice sa kanilang mga pangalan ay nagdulot ng kilabot sa balat ng dalawa. Bakit tila nakakita kayo ng multo? Hindi ba't narito kayo para kumain? O narito kayo para humingi ng limos sa aking mga investor? Naggit-ngit ang mga ngipin ni Stella. Ang kanyang inggit ay mas matindi pa sa kanyang takot. Huwag kang masyadong mayabang, Clarice. CEO? O baka naman ginagamit mo lang ang ganda mo para makuha ang loob ni Mr. Montemayor? Alam nating lahat kung saan ka nanggaling. Sa putikan. Isang mahinang halakhak ang pinakawalan ni Clarice. Isang tunog na puno ng pait at tagumpay. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa halip lumapit siya sa kanilang mesa at kinuha ang menu. Ang putikan ay isang magandang paaralan, Stella. Doon ko natutunan kung paano makilala ang pagkakaiba ng tunay na ginto sa hamak na tanso na gaya mo. Lumingon si Clarice sa waiter na nakatayo sa gilid. I-check mo ang card ni Mr. Valdez. Pakisiguro kung may laman pa yan. Ayokong magkaroon ng mga panauhin na ang tanging baon ay hangin at mga pekeng pangako. Mabilis na kinuha ng waiter ang credit card ni Marcus at dinala sa counter. Paglipas ng ilang sandali, ang tunog ng paglabas ng papel mula sa machine ay naghudyat ng katotohanan. Pasensya na po, sir. Pero declined po ang inyong card. Wala na pong sapat na balanse. Ang malakas na anunsyo ng waiter na narinig ng halos lahat ng mga tao sa paligid. Ang bulong-bulungan sa loob ng restaurant ay tila mga bubuyog na sumusugod kay Marcus. Ang kanyang muka ay naging kulay ube sa tindi ng hiyang naramdaman. Ang mga taong gusto niyang hangaan, siya ay ngayon ay tinitingnan siya ng may halong pangingit-ngit at tawa. Sobra na ito, Clarice! Gagantihan kita! Ang pabulong na banta ni Marcus, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit. Wala ka ng lakas para gumanti, Marcus. Ang sabi ni Alexander habang humahakbang pasulong, ang kanyang anino ay bumabalot sa dalawa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Ang kumpanya mo ay nakasalalay sa isang hibla ng buhok. At ang huling taong hahawak sa hiblang yon ay ako. Ngayon, bago ko patawagin ang security para kaladkarin kayo palabas, umalis na kayo ng kusa. Yumuko si Marcus, ang kanyang balikat ay bagsak habang mabilis na lumabas ng restaurant, kasunod ang nanggagalaiting si Stella. Habang naglalakad sila sa viahe, naramdaman ni Marcus ang bawat sulyap ng mga tao bilang isang latay sa kanyang likuran. Pagdating sa loob ng kanilang sasakyan, kinuha ni Clarice ang isang basang towel at pinunasan ang kanyang mga kamay. Tila ba may duming dumikit sa kanyang balat? Matapos makausap ang dalawa. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit puno ng simbolismo, ang ganap na pagtalikod sa kanyang madilim na nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang balita sa social media kinaumagahan. Isang live video ang kumalat, kung saan makikita si Marcus na nakaupo sa isang madilim na silid, umiiyak, at may hawak na lumang litrato ni Clarice noong sila ay nagsasama pa. Ang aking asawa, ang CEO ng Lumina. Iniwan niya ako nang maghirap ako. Ginamit niya ang lahat ng aming pinaghirapan para itayo ang kanyang imperyo at ngayon ay itinatanggi niya ang kanyang sariling anak sa akin. Ang trambisang pahayag ni Marcus sa harap ng kamera habang ang libo-libong tao ay nagsisimulang mag-comment ng may galit laban kay Clarice. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Marcus habang pinapanood ang pagtaas ng bilang ng mga taong naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Kung hindi kita makukuha muli, Clarice, sisiguraduhin kong babagsak ka kasama ko. Ibabalik mo sa amin ang anak ko, Clarice, o sisiguraduhin kong luluhod ka sa harap ng buong Pilipinas habang pinapanood ang pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses ni Marcus ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Clarice, puno ng lason at pananakot. Hindi na ito ang lalaking umiiyak sa video.
Ito ang tunay na demonyong nagtatago sa likod ng maskara ng biktima. Sa labas ng malaking bintana, makikita ang kawan ng mga reporter at mga taong may hawak na placards, sumisigaw ng hustisya para sa isang pabayang asawa at ina. Ang ingay ng kanilang mga sigaw ay nanunuot sa makapal na salamin, tila mga uod na gustong kumain sa kapayapaang matagal na binuo ni Clarice. Tiningnan ni Clarice ang kanyang nanginginig na mga daliri. Naalala niya ang bawat gabi na kailangan niyang tiisin ang hapdi ng gutom para lamang may maipakain kay Esperanza noong sanggol pa ito. Naalala niya ang bawat patak ng ulan na tumama sa kanyang balat noong gabing itinapon siya ni Marcos na parang basura. At ngayon, ang lalaking ito, ang lalaking tumanggi sa sarili niyang dugo, ay may lakas ng loob na tumayo sa harap niya at magpanggap na isang mapagmahal na ama. Ang kanyang puso ay tila isang basong may lamat na unti-unting nadudurog sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marcos. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng isang nakaraang pilit siyang hinahila pabalik sa putikan. "Clarice, darling, huwag mo na kaming pahirapan." Ang boses ni Doña Silvia ay sumunod, kasing tamis ng pulot ngunit kasing talim ng labaha. Ang matanda ay nakasuot ng kupas na damit, isang maingat na pagpili ng kasuotan para magmukhang kaawa-awa sa harap ng mga kamera sa labas. "Ibigay mo na ang bata sa amin. Alam nating lahat na nakuha mo lang ang posisyon mo ngayon dahil sa impluwensya ni Mr. Montemayor. Huwag mo nang hintayin na ilabas namin ang lahat ng ebidensya ng iyong maruming paraan ng pag-akyat sa tagumpay." Hindi na nakapagtitiis si Clarice. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na luha. "Wala kayong makukuha sa akin. Kahit isang sentimo, kahit isang sulyap mula sa anak ko. Ang bawat tagumpay ko ay dumaan sa butas ng karayom na kayo mismo ang gumawa." "Talaga?" Isang mapait na nangiti ang sumilip sa mga labi ni Marcos. "Tingnan natin kung maniniwala ang publiko kapag lumabas ang nanay ko sa harap ng mga kamera at lumuhod sa kalsada para magmakaawa." Sa labas ng gusali ng lumina, ang kaguluhan ay umabot na sa rurok. Nang bumukas ang malaking pintuan, agad na sumugod ang mga reporter, ang kanilang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na hapon. Si Doña Silvia, sa isang iglap, ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa magaspang na semento. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay tila isang malakas na palahaw ng kawalan ng hiya. "Clarice, anak, patawarin mo kami kung nagkulang kami, pero huwag mo kaming ipagdamot sa aming apo." Ang iyaw ni Doña Silvia, habang ang mga luha niya ay tila isang balon na hindi nauubusan ng tubig. "Nagugutom kami, Clarice, habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan." Si Marcos naman ay lumapit at yinakap ang kanyang ina. Tinitingnan ang mga kamera nang may mukha ng isang sawimpalad na bayani. "Ito ba ang pagbabagong sinasabi mo, Clarice? Ang talikuran ng pamilyang nagmahal sa'yo?" Nakatayo si Clarice sa likod ng security line. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Naramdaman niya ang bawat mapanghusgang tingin ng mga tao, ang bawat bulong na parang mga lason na tumatama sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat, si Alexander. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa lahat ng paninira. "Huwag kang titingin sa kanila, Clarice. Tumingin ka sa akin." Ang mahinahong utos ni Alexander. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nag-aapoy ang isang matinding galit na tila isang bulkang handang sumabog. Biglang kumawala si Marcos mula sa pagkakayakap sa kanyang ina at sumugod patungo sa direksyon ni Clarice. Ang kanyang muka ay puno ng pangingit-ngit. "Akin ang anak ko. Ibigay mo sa akin si Esperanza." Ang sigaw niya habang itinataas ang kanyang kamay. Tila isang hayop na handang manakit
para makuha ang kanyang gusto. Ang mga tao ay napasinghap. Ang mga reporter ay lalong naging agresibo sa pagkuha ng litrato. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang narinig mula sa loob ng gusali. Isang iyak ng isang bata na natatakot sa ingay at galit na bumabalot sa kanyang ina. Napatigil si Clarice. Ang takot para sa kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa kahit anong kahihiyan. Habang nakataas ang kamay ni Marcus, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Clarice na tila isang huling hiling bago ang pagbagsak. May hangganan ba ang kasamaan ng tao? O ang pag-ibig ba ng isang ina ay sapat na para itayo ang isang pader na hindi kailanman matitibag ng kahit anong dumi ng mundo? Bago pa man dumapo ang palad ni Marcus sa mukha ni Clarice, isang kamay na kasing tigas ng bakal ang humuli sa kanyang pulso sa gitna ng hangin. Ang tunog ng pag-ipit ng mga buto ni Marcus sa ilalim ng mahigpit na hawak ni Alexander ay sapat na upang mapangiwi ang lalaki sa sakit. Hindi ito isang mabilis na suntok, kundi isang dahan-dahan at nagpapaalab na puwersa na nagpapakita ng matinding kontrol at galit. Ang pangangahas mong itaas, ang iyong kamay sa harap ko, ay ang huling pagkakamali na gagawin mo bilang isang malayang tao, Marcus Valdez. Ang boses ni Alexander ay mababa, tila isang dagundong ng paparating na bagyo na nagpatahimik sa lahat ng mga reporter at usisero sa paligid. Dahan-dahang lumitaw si Clarice mula sa likuran ni Alexander. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tindig ay kasing tatag ng mga haligi ng lumina. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na tablet. Ang screen nito ay nagliliyab sa ilalim ng sikat ng araw. Gusto niyo ng katotohanan? Ang tanong ni Clarice sa mga reporter. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Gusto niyo bang malaman kung anong uri ng mapagmahal na pamilya ang kinakatawan ng mga taong ito? Sa isang pindot, isang malakas na audio ang umalinggaw-ngaw sa paligid, konektado sa mga speaker ng gusali. Ito ang recording ng gabing iyon, ang gabi ng ulan, ang gabi ng pagtataksil. Sawang-sawa na ako sa mukha ni Clarice, para siyang basahang luma. At kahit pa sa akin yan, hindi ko kailangan ng anak mula sa isang babaeng tulyapis na gaya mo. Ang boses ni Marcos sa recording ay puno ng puot at kawalan ng puso. Sumunod ang boses ni Doña Silvia. Huwag ka nang mag-inarte rito, Clarice. Ito ang kabayaran sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa'yo. Napatigil ang lahat. Ang mga placards na hawak ng mga tao ay dahan-dahang ibinaba. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan para kina Marcos at Doña Silvia. Ang matanda, na kanina pa nakaluhod sa semento, ay tila gustong lamunin ng lupa habang naririnig ng buong mundo ang sarili niyang boses na nagtataboy sa isang buntis na babae sa gitna ng bagyo. Hindi lang iyan. Ang pagpapatuloy ni Clarice habang inililipat ang screen upang ipakita ang mga dokumento ng bangko. Narito ang mga ebidensya ng pamepeke ng aking lagda para sa mga loan na umabot sa milyong-milyon. Narito ang mga resibo ng mga mamahaling hiyas na binili ni Marcus para kay Stella gamit ang perang ninakaw sa ating kumpanya. Mula sa malayo narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumalamin sa mga salamin ng gusali. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang countdown para sa kalayaan ni Marcus. Lumapit ang dalawang opisyal ng pulis kay Marcus. Marcus Valdez, mayroon kaming warrant of arrest para sa kaso ng malaking estafa, falsification of public documents at VAWC. Ang malamig na tunog ng bakal ng posas na kumakapit sa mga kamay ni Marcus ay ang huling himig ng kanyang kapangyarihan. Clarice, patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Ang sigaw ni Marcus habang pilit na kumakawala. Ang kanyang mukha ay puno ng uhog at luha ng tunay na takot. Ina, gawin mo ang lahat. Tulungan mo ako. Ngunit si Doña Silvia ay hindi makagalaw.
Tinitingnan niya ang kanyang anak na kinakaladkad patungo sa sasakyan ng pulis, habang ang mga reporter na kanina ay kakampi niya ay ngayon ay tila mga buwayang sumusugod para makuha ang pinakapangit na anggulo ng kanyang pagbagsak. Tumalikod si Clarice. Hindi na niya gustong panoorin ang dulo ng kanilang trahedya. Ngunit bago pa siya makapasok sa loob, sumigaw si Marcus mula sa loob ng mobile ng pulis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang huling tangka ng paninira. Huwag kang magmalinis, Clarice. Akala mo ba mahal ka ni Alexander? Alam mo ba kung bakit kanya tinulungan? Tanungin mo siya tungkol sa lupain sa probinsya na kinuha ng mga Montemayor. Sa pamilya mo, 30 taon na ang nakalilipas. Ginagamit ka lang niya para pagtakpan ang kasalanan ng tatay niya. Napatigil si Clarice. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang lamig. Dahan-dahan niyang nilingon si Alexander na nananatiling nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang umiwas sa tingin ni Clarice. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa, isang katahimikan na punong-puno ng mga katanungang hindi pa nabibigyan ng sagot. Ang bawat salitang binitawan ni Marcus ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa aking sistema. Sinusubok ang pundasyon ng tiwalang 3 taon naming binuo ni Alexander. Sa gitna ng tagumpay laban sa aking mga kaaway, bakit tila may mas malalim pang bangin na bumubukas sa ilalim ng aking mga paa? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Clarice matapos ang kaguluhan sa labas ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw ng mga reporter. Nakatayo si Clarice sa tapat ng malaking bintana, pinagmamasdan ang paglayo ng sasakyan ng pulis, nalulan ang lalaking minsang naging mundo niya. Sa kalsada, nakita niya si Doña Silvia, mag-isa. Tinitingnan ang kanyang mga kamay na wala ng suot, na kahit isang mamahaling singsing. Ang bahay na ipinagmalaki ng matanda ay tuluyan ng nakuha ng bangko at ang bawat gamit na pinag-awayan nila ay nakatakda ng i-auction. Ang tadhana ay tila isang malaking bilog. Ang bawat pang-aalipusta na ibinato ni Doña Silvia kay Clarice ay bumalik sa kanya ng siksik, liglig at naguumapaw. Clarice, ang mahinahong tawag ni Alexander mula sa kanyang likuran. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa carpet ay dahan-dahan, tila natatakot na baka biglang mabasag ang anumang namamagitan sa kanila. Lumingon si Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungang naghahanap ng sagot. Totoo ba, Alex? Totoo ba ang sinabi ni Marcus na ang yaman ng mga Montemayor ay itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng aking pamilya? 3 dekada na ang nakalilipas? Huminga ng malalim si Alexander. Hindi siya lumapit. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng chandelier na tila isang anino ng nakaraan. Hindi ko itatangi, Clarice. Ang tatay ko, ang dating chairman, ay naging malupit sa negosyo. Kinuha niya ang lupain ng iyong lolo dahil sa isang utang na hindi nabayaran sa tamang oras. Iyon ang dahilan kung bakit kita hinanap. Iyon ang dahilan kung bakit noong gabing nakita kita sa ulan, hindi ko magawang iwanan ka. Naramdaman ni Clarice ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Kaya mo ba ako tinulungan? Dahil sa utang na loob? Dahil sa konsensya? Ang lahat ba ng pag-aalaga mo? Ang lahat ng mga gabi sa kusina? Ang lahat ba ng yon ay bahagi lang ng pagbabayad sala mo? Sa simula, marahil ay oo. Ang pag-amin ni Alexander, ang kanyang boses ay nanginginig sa katapatan. Ngunit ang utang na loob ay mabilis na napalitan ng paghanga. At ang paghanga ay naging isang pag-ibig na mas malalim pa sa anumang kasalanan ng aking pamilya. Clarice, bago ko pa nalaman ang tungkol sa lupain, ang puso ko ay sayo na. Hindi kita tinulungan para pagtakpan ang nakaraan, kundi para bigyan ka ng kinabukasan na nararapat para sayo. Dahan-dahang kinuha ni Clarice ang isang lumang sobre mula sa kanyang drawer. Sa loob nito ay ang kanyang divorce papers at ang orihinal na titulo ng lupa na lihim na binili ni Alexander para sa kanya ilang buwan na ang nakalilipas. Inilapag niya ito sa mesa.
Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Clarice ang isang lighter at sinimulang silaban ang dulo ng kanyang lumang marriage contract kay Marcus. Ang apoy ay unti-unting lumamon sa papel. Ang itim na abo ay nagliparan sa hangin, tila mga alaala ng isang bangungot na wala ng kapangyarihan. Ang nakaraan ay wala ng halaga, Alex. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng iyong ama. Gaya ng hindi ko kasalanan ang naging pagpili ko kay Marcus. Ang tanging mahalaga ay kung sino tayo ngayon. Lumapit si Alexander at sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Niyakap niya si Clarice ng mahigpit. Isang yakap na puno ng paghingi ng tawad at pangako ng proteksyon. Isang nanginginig na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Clarice habang isinisiksik niya ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki. Ang amoy ng kagaanan ng loob ay mas masarap pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Kinabukasan, sa harap ng pintuan ng lumina, nakita ni Clarice si Doña Silvia na nakatayo. Mukhang hapo at marumi ang suot na damit. Nang makita ng matanda si Clarice, agad itong lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay muling tumama sa semento. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng mga kamera. Ang tanging naroon ay ang kalsada at ang katotohanan. Clarice, pakiusap. Tulungan mo ako. Ang pabulong na pagsamo ng matanda. Ang kanyang boses ay basag at puno ng tunay na kawalan. Wala na akong makain. Ang anak ko ay nasa kulungan at si Stella ay tumakas na dala ang lahat. Tiningnan ni Clarice ang babaeng minsang sumira sa kanyang buhay. Kumuha siya ng isang maliit na balot ng kakanin, ang pinakamurang uri na itininda niya noon sa kalsada, at inilagay ito sa nanginginig na kamay ni Doña Silvia. Heto po ang pagkain. Sapat na po yan para hindi kayo magutom ngayong araw, ang sabi ni Clarice sa isang malamig ngunit marangal na boses. Hindi ako maghihiganti, Doña Silvia. Dahil ang makita kayong nasa kalagayan ko noon ay sapat na parusa na. Ang katarungan ay hindi tungkol sa pananakit, kundi sa pagpapakita na mas mabuti ang taong tinangka ninyong durugin. Tumalikod si Clarice at sumakay sa sasakyang naghihintay sa kanya, kung saan naroon si Alexander at ang natutulog na si Esperanza. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Clarice sa side mirror ang imahe ni Doña Silvia na unti-unting lumiliit sa gitna ng malawak na kalsada. Naramdaman ni Clarice ang kamay ni Alexander na humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng madilim na loob ng sasakyan. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang bawat tibok ng puso niya ay tila nagsasabing, tapos na ang bagyo. Ngunit habang papasok sila sa subdivision, napansin ni Alexander ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Ang bintana nito ay unti-unting bumababa at isang flash ng kamera ang mabilis na kumislap mula sa loob. Mayroon pa bang huling tinik na hindi pa nabubunot sa kanilang landas? Ang pag-ibig ay hindi parang isang dula na may nakatakdang katapusan. Ito ay parang isang dagat. Minsan ay tahimik, minsan ay nagngangalit, ngunit palaging nariyan upang yakapin ang dalampasigan ng ating pagkatao. Matapos ang napakaraming gabi ng pagluha sa gitna ng ulan, sa wakas ay natutunan ko ring hanapin ang init ng araw sa piling ng taong tunay na nagpahalaga sa akin. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagkukulay ginto sa malawak na karagatan sa tapat ng Bentao, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dito, 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga paa ni Clarice ay hubad at susugatan habang nagtitinda ng kakanin. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa parehong lugar na suot ang isang eleganteng silk dress na may kulay ng dapit hapon. Ang bawat haplos ng hanging dagat sa kanyang mukha ay tila isang malambot na halik na nagbubura sa bawat bakas ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Alexander sa kanyang likuran. Hindi ito ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan sa boardroom. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kahinaan
na tanging pag-ibig lamang ang makakapagbigay. Sa kanyang mga kamay ay buhat-buhat niya si Esperanza, na ngayon ay masayang naglalaro sa kanyang buhok. Tingnan mo ang langit, Esperanza. Gaya ng buhay ng nanay mo, matapos ang pinakamadilim na ulap, palaging may darating na magandang kulay. Ang mahinang sabi ni Alexander. Ang kanyang boses ay tila isang uyayi sa pandinig ni Clarice. Ibinaba ni Alexander ang bata upang hayaan itong tumakbo sa malinis na buhanginan. Hinarap niya si Clarice at sa isang iglap, ang katahimikan ng paligid ay naging kasing bigat ng isang mahalagang sandali. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pader ng bentaw ay tila isang ritmong nagpapatibay sa kanilang nararamdaman. Clarice, ang panimula ni Alexander, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Noong una kitang makita sa ilalim ng ulan, ang tanging gusto ko lang ay ituwid ang pagkakamali ng aking pamilya. Ngunit sa bawat araw na kasama kita, sa bawat pagsubok na sabay nating nilampasan, na-realize ko na ikaw ang nagtuwid sa baluktot kong mundo. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa bawat tawa ni Esperanza at sa bawat ngiti mo sa umaga. Dahan-dahang lumuhod si Alexander sa isang tuhod sa ibabaw ng makinis na kahoy ng bentaw. Ang kanyang kamay ay dinala sa kanyang bulsa at naglabas ng isang maliit na asul na velvet box. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may diamanteng kasing linaw ng luha ng kaligayahan ang sumilip. Ang hindi kita mapapangakuan ng isang buhay na walang pagsubok dahil alam kong kaya mo itong harapin ng mag-isa, ang sabi ni Alexander habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Clarice. Ngunit ipinapangako ko na hinding-hindi ka na muling tatayo sa ulan ng walang kasama. Hahayaan mo ba akong maging asawa mo, maging ama ni Esperanza at maging katuwang mo sa pagbuo ng isang kaharian na puno ng pagmamahal? Naramdaman ni Clarice ang init na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat pait na naranasan niya kay Marcus ay tila tuluyan ng natunaw sa tindi ng katapatan ni Alexander. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinaplos niya ang mukha ni Alexander. Dinadama ang bawat linya ng pag-aalaga sa balat nito. Oo, Alex. Sa'yo, sa wakas ay nahanap ko ang tahanan na kailanman ay hindi magsasara ng pinto sa akin. Ang pabulong na sagot ni Clarice. Habang isinusuot ni Alexander ang singsing sa daliri ni Clarice, isang malakas na hiyaw ng tuwa ang narinig mula sa maliit na si Esperanza na tumatakbo pabalik sa kanila. Binuhat sila ni Alexander ng sabay, isang mahigpit at mainit na yakap na nagbubuklod sa tatlong pusong pinagtagpo ng tadhana at pinatibay ng hirap. Samantala, sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa kulungan ng lungsod, nakaupo si Marcus sa malamig na semento. Ang kanyang suot na kulay dalandan na uniforme ay marumi at may amoy ng pagkabulok. Naririnig niya ang mga sigaw at ungol ng ibang mga bilanggo, isang tunog na malayo sa katahimikan ng marangyang buhay na sinayang niya. Sa kanyang harapan ay may isang lumang dyaryo na naiwan ng isang gwardiya. Ang front page ay naglalaman ng isang malaking litrato ni Clarice at Alexander. Masayang magkayakap sa ilalim ng dapit hapon. Ang pamagat ay tungkol sa tagumpay ng kumpanyang Lumina at ang nalalapit na kasal ng dalawa. Clarice, ang pabulong na sabi ni Marcus, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Dapat ay nandoon ako. Dapat ay akin ang lahat ng yan. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng pagbagsak ng malakas na ulan sa labas ng maliit na bintanang may rehas. Ang ulan na dati ay naging saksi sa kanyang kalupitan, ngayon ay naging saksi sa kanyang tuluyang pag-iisa. Sa labas, sa kalsada, si Doña Silvia ay nakasilong sa ilalim ng isang kariton, nanginginig sa ginaw habang hawak ang isang basyong lata ng kakanin, ang tanging alaala ng babaeng dati niyang inalipusta. Ang katarungan ay hindi palaging dumarating sa paraang inaasahan natin. Ngunit sa dulo ng lahat, ang bawat tao ay tatanggap ng bunga ng kanilang itinanim.
At para kay Clarice, ang kanyang itinanim na katapatan at pagtitiis ay namunga ng isang paraisong hinding-hindi na muling magigiba. Ang bawat peklat ng kahapon ay hindi na mga tanda ng sakit, kundi mga ukit ng isang mapagpalayang tagumpay. Sa bawat dapit hapon na dumarating, hindi na ang takot sa dilim ang namamayani sa aking puso, kundi ang pasasalamat sa liwanag na dumaan muna sa matinding bagyo bago tuluyang sumikat. Sa loob ng malawak at tahimik na hardin ng mansyon ng mga Montemayor, ang simoy ng hangin ay may dalang bango ng mga sariwang rosas at sampagita. Nakaupo si Clarice sa isang tumba-tumba na gawa sa nara, habang ang init ng sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang bigat ng pag-aalinlangan. Ang kanyang katawan ay puno ng kapayapaan, lalo na't nararamdaman niya ang banayad na paggalaw ng ikalawang supling sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang bagong buhay na bunga ng isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang lumapit si Alexander, bitbit ang isang tray ng sariwang prutas at mainit na tsa. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pag-iingat. Tila ba si Clarice ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang buong kaharian. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa at naupo sa tabi ni Clarice, habang ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa tiyan ng asawa. Ang init ng kanyang palad ay nagpapakalma sa bawat pangamba, na tila nakabaon pa rin sa kailaliman ng alaala ni Clarice. Ano ang iniisip mo, mahal ko? Ang pabulong na tanong ni Alexander, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kalinga. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Alex. Ang sagot ni Clarice habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Naalala ko ang liham na natanggap ko kahapon mula sa abogado ni Marcos sa loob ng kulungan. Humihingi siya ng tawad. Sinasabi niyang ang bawat gabi niya sa selda ay puno ng pagsisisi habang naaalala niya ang bawat pagkakamali niya sa akin. Huminga ng malalim si Alexander. At ano ang naramdaman mo? Wala na, Alex. Wala na ang galit. Wala na rin ang puot. Ngunit hindi ko rin siya kayang patawarin sa paraang gusto niya. Ang seryosong sabi ni Clarice. Hindi ko kailangang makipag-usap sa kanya para malaman kong malaya na ako. Ang katahimikan ko ang aking huling sagot. Pinatawad ko na ang sarili ko dahil sa pananatili ko sa kanya noon, at sapat na yon para makahinga ako ng maluwag. Ang katarungan ay tapos na, at ang natitira na lamang ay ang ating buhay. Mula sa malayo, naririnig nila ang masayang tawa ni Esperanza na naglalaro kasama ang kanilang mga aso sa damuhan. Ang batang dati ay isinilang sa gitna ng hirap at dugo. Ngayon ay lumalaking puno ng talino, dangal at pagmamahal. Si Esperanza ang buhay na patunay na ang isang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lamang, kundi sa katapatan ng mga pusong nagpasyang manatili sa isa't isa. Nabalitaan din ni Clarice na si Doña Silvia ay madalas makita sa mga kanto ng palengke, humihingi ng barya mula sa mga taong dati ay kinalilibakan niya. Si Stella naman ay balitang tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigan matapos lumabas ang katotohanan tungkol sa kanyang mga pagnanakaw. Hindi ito naging dahilan ng katuwaan para kay Clarice, kundi isang paalala na ang buhay ay may sariling paraan ng pagtutuwid sa lahat ng baluktot. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Clarice na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na dapat ipagmalimos. Ang tunay na pag-ibig ay kusang dumarating sa mga taong marunong magpahalaga sa sarili nilang dangal. Ang kanyang pagbangon mula sa putikan patungo sa pagiging CEO ng Lumina ay hindi lamang tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang sariling boses na matagal na ibinaon ng mga taong mapangapi. Handa ka na bang pumasok sa loob? Malamig na ang hangin. Ang paanyaya ni Alexander habang inaalalayan siyang tumayo. Ngumiti si Clarice, isang ngiti na kasing liwanag ng bukang liwayway. Handa na ako, Alex. Handa na ako sa kahit anong bukas na darating.
basta't kasama kita at ang ating mga anak. Ang bawat hakbang nila patungo sa loob ng mansyon ay puno ng pag-asa. Ang pintong dati ay sumara sa kanyang mukha ng may puot. Ngayon ay nananatiling bukas ng may wagas na pagtanggap. Tapos na ang kwento ng pagtataksil at ang tanging nangingibabaw ay ang walang hanggang himig ng isang pusong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan.